Welcome to my YouTube channel. This is CryptoChum Trader. Before the year ends, gusto ko lang magbigay ng technical analysis sa mother of all coin, which is Bitcoin. Okay? Currently, yung price niya is playing around 42,500. Okay? So, ngayon, i-check natin yung price action nitong Bitcoin. So, first is, dito muna tayo magsimula sa history. Okay? Besh, nag-alarm yung iPad. 4:48 a.m. Okay. So, magsimula muna tayo dito sa area na to. Okay. Itong area na to is, ilalagay ko na siya para lang malaman natin kung saan yung area is sobrang lalim na. Okay? Pero hindi natin papakialaman yan. Dito na tayo magpo-focus. So, ilagay ko yung high and ilagay ko yung pinaka low. So, ida-dissect natin siya sa loob ng lower time frame. Okay? So, kung mapapansin nyo, from here paakyat, meron tayong imbalance dito na na-fill ni market. Okay? So, ang imbalance, pag na-fill, wala na. So, consider nyo na natin to na strong support. Pag sinabing strong support, maraming buyer dyan na nakaabang na magtutulak ng price pataas. So, bago pa nga sila makadating dito, dito pa lang is rejected na sila. So, punta tayo sa 4 hours time frame. And i-analyze natin. Okay. So, kung mapapansin nyo, ito yung area ng seller. Gawin natin red. Ito area ng buyer. Okay? Yung area. So, kung mapapansin nyo dito, mas lamang yung buyer. Bakit? Okay. So, punta man tayo dito since tumaas siya. Dito, nagkaroon siya ng support area dito. Or pag sinabing support area, yung kung saan siya kino-consider na yung area is rejected. Yan, yung area na yan. So, akit-akit siya dyan. Tapos, yan pa rin yung resistance. Dito yung support. Then, ito yung breakdown niya with momentum. Pag sinabing breakdown with momentum, para malagpasan lahat ng nag-aabang dito na buyer, kailangan ng momentum. So, yan. Finally, breakdown. Okay. Next, syempre, tuloy-tuloy yan hanggang dito. So, ito, kino-consider to na stopper. Okay? Pag sinabing stopper, yung pag-dump ni market is hindi siya dumare-diretso dito. Bakit? Kasi merong waiting orders dito ng mga malalaking buyer din. Okay? May mga nakaabang dyan na orders. So, sa tuwing pumupunta sila dito sa stopper, umaano sila, lumilipad. So, first, second, third, and fourth. Okay? So, ngayon, ano bang ma-observe natin dito? Etong previous na nilagay natin na support is nire-respect siya sa area na to. Okay? Rejected naman siya sa area na to, sa taas. So, same thing, tinuro ko yan sa support and resistance or polarity na dating support, ginawa siyang resistance. And then, break out. Okay? Pag sa taas break out yon. Alright? So, tuloy. Ngayon, since meron na tayong clear dito na resistance resistance, tapos ito, nabutas na yung support, tsaka ito, pero strong pa rin yung support dito, makikita nyo sa price action or sa candlestick na sa tuwing umaakyat si buyer is nagkakaroon na sila ng leveling. Pag sinabing leveling, ibig sabihin, hindi na siya bumababa sa previous levels niya. Ibig sabihin, meron siyang power iangat yung price. Okay? Yan yung leveling. Pero kung papasin nyo sa seller, hanggang dyan lang sila. Hanggang dito lang sila sa area na red. Hindi sila gumagawa ng levels. So, tuloy. Bumalik ulit, nag-breakout yung price and tumama ulit sa resistance and rejected ulit.
So, kung i-stretch ko ulit to dito, makikita nyo kung paano siya nire-respect na dating support, yun ang resistance, tapos ngayon pinagpapatungan ulit ang support, tapos ngayon gagawin resistance. Pero since bina-violate na nila to, okay, imagine na itong trend line na to is nawawalan na ng visa. Okay, nawawalan ng visa yan pag paulit-ulit yung price action dumadaan sa kanya tapos hindi na nagre-react or hindi na siya nire-respect. Yan. So, sabihin natin nawawalan na siya ng visa. So, ano na ang pwede nating bias dyan? So, dito medyo strong pa rin yung resistance pero mas strong yung support. Okay? Ayan na yung support natin. Bakit? Paano natin malaman na malakas yung buyer? Kasi yung buyer dati, ito yung sobrang lakas na buyer. Pero dahil may mas malakas pa dito, hindi na umabot dito. Okay? So, malakas na to. Pero, ito na yung malakas ngayon, pero may mas malakas pa dito. Andito na. Kaya, hindi na siya umabot dito sa second. Okay? In short, dito pa lang sa area na to is, ire-reject na yung price katulad ng ginawa dito. Nakukuha? So, ulitin ko ha. Dito, malakas yung buyer. Pero bago pa pumunta dyan yung price, hinarangan na siya ng malakas dito. Okay, so ito na yung panibago malakas. So, bago pa dyan buwaba yung price, may panibago ng malakas. Kung compare dito sa dalawang to, ito na yung panibago. Kasi bakit? Hindi na niya pinalagpas si price dito and bago pa siya pumunta rito. So, in short, etong nakikita nyo to is yan. Then, umakyat si price, ito yun. Then, babalik siya dyan para mag-tap one last time. Tsaka siya magbe-break out dito sa nanghihina ng resistance and possible na butasan niya na to. Okay? So, bullish tayo dito. So, last stop, then, yan. So, ito is more on prediction lang. Merong mga possibilities na pwedeng puntahan si market if itong prediction na to is hindi mag-work. Okay? So, kailangan malaman mo yung iba't ibang possibilities. Bakit? Meron kasing possibilities na ito is i-liquidate pa niya. Pag sinabing i-liquidate niya is pumunta siya dito, babaan niya, tapos tumama siya ulit dito. Tapos, umakyat siyang ganon. Okay? So, bilangan natin to. Ito yung another possibilities natin. 1. Ito 2. So, gawa lang tayo ng 4. Hanggang maka-breakout siya dyan. 2. Tapos, another thing is downtrend na yung dalawa. Mag-bounce siya dyan, tapos i-reject naman siya dyan, tapos tsaka niya to butasin kasi medyo mahina na rin yung buyer dito. Okay? Para malaman mo mahina yung buyer dyan is na-touch na siya ng na-touch or nakuha na yung mga order niya. So, pag nag-downside to si BTC, malaking downside to, malaking dump din to, katulad nitong nangyayari dito. So, yan. Ito yung number 3 natin. Okay? So, downside, tapos ganyan. So, yun lang. Mag-3 muna tayo. 3 lang. Downside, up. Okay? Then, ito na rin yung next target niya. Okay? Pero overall, ang bias natin dito is bullish hanggat hindi ito nababasag. And, ito. Okay? So, pwede nating ayusin tong green. Ito natin siya lagay. Yan. Yan na yun sila. Sige mo to. Okay? So, I hope nagigets nyo. Yan na yung magiging bias natin. So, alam nyo na, pag pumunta kayo sa lower time frame, pag pumunta kayo dito, pwede kayo mag-enter ng long with confirmation. Okay? Siyempre, i-check nyo pa rin yung mga possibilities. Ngayon, ano mangyayari pag merong nag-fail dyan? Let's say, bumaba ito si market at tumama dito. Okay? Tumama siya dito. Then, check nyo yung possibilities dito if bababa ba siya diretso or lalagpasan niya to pataas. Okay? Kailangan mo i-check yung mga scenario. Parang ganito yan. Kung 1 yung napili niya, kung alarm clock na to. Kung 1 yung napili niya,
Okay, may possibilities din yan. Baka kasi pagdating niya dito sa resistance is i-reject siya ulit pababa. Okay? Pero ito nakikita niyo to. Um, Itong area na to sa resistance, 1, tsaka itong 2 area na to is malapit ng pumutok yan. When I say malapit pumutok, pag lumagpas dyan si market at kinaya niya, makakakita kayo ng pump. As in pump ha, hindi siya bullish. Pag sinabing pump, red candle tuloy. Green candle na pataas. Solid. Okay? Ngayon, ito ring dalawang to. 1 and 2. Pag bumalik dyan si market, makakakita kayo ng dump. Red candle. Okay? So, ganun mo siya titignan as your bias. So, I hope makapag-accumulate kayo dito for 2024 or for the upcoming halving. So, yan lang. And I hope may matutunan kayo dito, no? Comment nyo lang pag may question kayo. Okay? Thank you.